Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Mayor Vicente Diamante, one of the top performing city mayors ng Calabarzon, Mimaropa. Lokal na opisyal ng pamahalang lungsod na nakipag-ugnayan kay City Administrator Larry S. Amante. Data build-up event on migrating data to computers isinagawa noong June 5 hanggang 6. Barangay Lady Legislators, 10 taonang paglilingkod sa San Pablo. Feeding program sa mga daycare students, pinagtibay sa 97th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Psychological assessment, matagumpay na naisagawa ng PDAO. Free sports clinics para sa mga kabataan ng lungsod ng San Pablo. Senro San Pablo nagsagawa ng ocular site visit sa Philprodeco sa Barangay Santo Angel. Co-op Office, namuno ng oath-taking ng new set of officers ng Franklin Baker. City Veterinary Office nagsagawa ng blood collection sa mga baboy para sa ASF validation. RAP service ng Comelec Region 4A San Pablo City is now available. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pabloeños. Para sa mga balita, Mayor Vicente Diamante, one of the top performing city mayors ng Calabarzon, Mimaropa. Para sa mga detalye ng balitang yan, narito si Paul Nixon Jonglay. Isa si Mayor Vicente Diamante sa top performing city mayor mula sa survey ng Boses ng Bayan na isinagawa noong March 18 to 24, 2024 mula sa 10,000 adult participants ng Calabarzon at Mimaropa. Si Mayor Amante ang pamangalawa sa top city mayor ng Laguna sa rating na 85.2%. Nauna sa Laguna si Mayor Ross Rizal ng Calamba City. Ang high rating approval na nakuha ng ating butihing punong lungsod ay pagpapatunay ng public trust, confidence, transparency at accountable governance at sa mga innovation na sinisimulan na ni Mayor Amante ukol sa Sustainable Development at Digital Governance Initiative. CIO Paul Nixon Jonglay, Balitang San Pablo. Lokal na opisyal ng pamahalaang lungsod nakipag-ugnayan kay City Administrator Larry S. Amante. At para sa mga detalye narito, si Nancy Vidal. Para sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ng ehekutibo at lehislatibong sangay ng pamahalaang panglungsod, ay personal na nakipag-ugnayan ang sangguniang panglungsod kay City Administrator Larry S. Amante noong June 5. Ito ay sa pangunguna ni Vice Mayor Justin G. Culago at Councilors Ambo Amante, Angie Yang, Tibor Amante, Francis Calatrava, Martin Adriano at Chad Pavico. Bumisita rin sa tanggapan ni City Administrator ang mga opisyal ng San Pablo Market Association sa pangunguna ni President Janice Manfero ukol sa mga proyekto at programang nakalaan para sa mga maninunda at mamimili sa pamilihang bayan ng lungsod. Dumating din si Region 4A Tourism Regional Director Marites Castro upang personal na matanggap ang kanyang plaque bilang isa sa mga outstanding San Pableño. CIO Nancy Vidal, Balitang San Pablo. Data build-up event on migrating data to computers. Isinagawa noong June 5 to 6. At ang detalye ng mga balitang yan mula kay Nikki Rivera. 2 araw na isinagawa ang data build-up event focused on migrating data to computers noong June 5 to 6
sa conference room ng Office of the City Mayor, New Governance Building. Dumalo ang mga kawani ng BPLO, City Treasurer's Office Examiners Division, Business Tax, LCR, e-news website portal at personnel ng Department of Information and Communications Technology. Namuna sa nasabing workshops na Information Systems Analyst Azer De Vera and Brau Kevin Matangihan at Information Systems Analyst 1, Donna Marie Sabinosa. Layunin nito na ma-streamline ang data management and enhance digital infrastructure within the city's governance framework. BIO San Roque Nicky Rivera, Balitang San Pablo. Barangay Lady Legislators, 10 taonang paglilingkod sa San Pablo at para sa mga detalye, narito si Arjon Gia. Ipinagdiwang noong June 10 ng Barangay Lady Legislators ang kanilang 10 anibersaryo at General Assembly na may temang isang dekadang ugnayan at paglilingkuran ng mga kababaihang mangbabatas sa lungsod ng San Pablo sa SPC Multipurpose Convention Center. Pinangunahan ni Councilor Angie Yang at tagapagtaguyod ng Barangay Lady Legislators ang nasabing pagdiriwang. Buong pusong sumuporta at dumalo rin sina City Administrator Larry S. Amante at Vice Mayor Justine G. Colago kasama ang mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Nakaisa din sa selebrasyon si ABC President Ariston A. Amante kasama ang iba pang mga miyembro at opisyal ng Liga ng mga Barangay. BIO San Roque Arjon Gia, Balitang San Pablo. Feeding program sa mga daycare students, pinagtibay sa 97th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay Carlo Velasco. Pinagtibay ang MOA sa DSWD para sa implementasyon ng supplemental feeding program para sa mga 2 to 5 years old na mag-aaral sa mga daycare centers sa nakaraang 97th regular session sa Session Hall ng Sangguniang Panlungsod. Noong June 3 na pinamunuan ni Councilor Richard Pavico bilang temporary presiding officer, inaprubahan rin ang MOA sa DepEd kaugnay ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11106, an act declaring Filipino Sign Language as the national sign language of the Filipino Deaf and the official sign language of government in all transactions involving the deaf, wherein there is a need of a sign language interpreter to do the sign language interpretation in the various programs and activities. Nagkaroon naman ng termination ng MOA sa San Pablo City Tennis Club at approval ng mga barangay budgets ng 3B, 4B, 5D at Santa Maria. Si Carlo Velasco, Balitang San Pablo. Psychological assessment matagumpay na naisagawa ng PDAO. Ang detalye mula kay Teen Mexica. Matagumpay na naisagawa ng Persons with Disability Affairs Office ang psychological assessment para sa mga out-of-school individuals na may mental, intellectual o learning disability noong June 6 na ginanap sa San Pablo City Multipurpose Convention Center. Pinangunahan ni PDAO Head Jemima Adaw, Dr. Angelita Catedral, isang registered clinical psychologist at registered psychometrician ang assessment sa may 50 pasyente. Ang inisyatibong ito ay naglalayong masuri at matulungan ang mga individual na ito upang mapabuti ang kanilang kalusugan at kakayahan. CIO Teen Mexica, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Free Sports Clinics para sa mga kabataan ng lungsod ng San Pablo. Ang mga detalye mula kay Lloyd Arias.
Sa pagtataguyod ng Sports Development Office sa pamumuno ni Sports Coordinator Jangkil Bumaga, sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago, City Administrator Larry S. Amante, Out Councilor Ambo Amante, Committee Chair on Sports, ay isasagawa ang free sports clinic sa lungsod mula June hanggang July 2024. Ito ay sa kooperasyon ng mga member clubs ng Athletics Federation of the Philippines sa suporta ni Congressman Amben Amante, Board Member Bench Felizmino at SK President Eldridge Christopher Villanueva. Magkakaroon ng training sa table tennis, baseball, softball, football, sepak takraw, karate-do at taekwondo para sa mga 7 to 15 years old. Basketball at volleyball para sa 10 to 15 years old. Basketball at volleyball para sa 10 to 15 years old. Tennis sa 5 to 15 years old. At chess para sa all ages. Pasasalamat at pagpupugay sa mga volunteer, coaches na mag-aalay ng kanilang mahalagang oras at kaalaman para sa lalo pang ikasusulong ng programa ng sports sa lungsod ng San Pablo. PIO Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Senro San Pablo nagsagawa ng ocular site visit sa Philpodeco sa Barangay Santo Angel. Ang detalye ng balitang yan mula kay Era Diaz. Sa pangunguna ng Senro San Pablo, ay naisagawa ang ocular at site visit sa Philippine Power and Development Corporation sa Barangay Santo Angel noong June 5. Kasama sa ocular visit si Dr. Carla Adahar Lahara, Philpodeco President and Staff, Laguna Lake and Development Authority Staff, Municipal Agriculturist at Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Rizal, Laguna. Mga kawani ng City Agriculturist Office, City Engineering Office, Business Permit and Licensing Office, Santo Angel, Sangguniang Barangay at opisyales ng Farm C, Calibato Lake. CIO Era Diaz, Balita, San Pablo. Co-op Office namuno ng oath-taking ng new set of officers ng Franklin Baker. Ang detalye mula kay Alexis Valerie Lat. Pinamunuan ng City Cooperatives Office sa pangungunan City Cooperative Officer Beth Biglete noong June 7 ang induction and oath-taking ceremony ng mga new set of officers ng Franklin Baker Company San Pablo City Plant Employees Multi-Purpose Cooperative na isinagawa sa Franklin Baker Heritage Hall, Maharlika Highway. Sa atas ni Mayor Vicente B. Amante ay patuloy ang City Cooperatives Office sa pagtulong upang mabuo ang iba't ibang kooperatiba at pagpapatupad ng iba pang programa ukol sa pagsulong ng kooperatiba sa lungsod. BIO San Roque, Alexis Valerie May Emlat, Balitang San Pablo. City Veterinary Office nagsagawa ng blood collection sa mga baboy para sa ASF validation. Ang detalye mula kay Wilbert Oshana. Upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever sa mga baboy, sa susunod ay nagsagawa ang mga kawani ng City Veterinary Office sa mga barangay San Buenaventura, Santo Angel, Santa Isabel at San Antonio Dos para sa ASF validation. Ito ay para na rin malaman application sa red zone o infected zone na mayroong confirmed cases ng ASF o pink zone na walang kaso ng ASF na magiging barrier o buffer zone laban sa pagkalat ng ASF. CIO Wilbert Oshana, Balitang San Pablo. RAP service ng Comelec Region 4A San Pablo City is now available. Ang detalye ng balitang yan mula kay Aaron Glorian. Nananawagan ng Comelec San Pablo City na ang Registered Annual Program o RAP for the 2025 national and local elections ay available na sa mga Office of the Election Officer ng San Pedro, San Pablo, Santa Cruz at Calamba. Sa mga gusto mag-register, pumunta lamang sa Satellite Office sa SM Cinema Lobby, 2nd floor, SM City San Pablo, Barangay San Rafael. Karapatang bumoto simulan sa pagpaparehistro, magparehistro nga. BIO San Isidro Aaron Glorian, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following.
sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga ganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nagkalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw, ito ang Balitang San Pablo.